Hi guys! At dahil summer na naman, sobrang init talaga ng panahon ngayon, lalo na't magbubuwan na naman ng Mayo. So bumili nga pala ako ng air cooler dahil kailangan ko ng extra lamig sa bahay at para na rin mas lalong mahimbing ang tulog ni Sky, mapakwarto o mapasala man siya. Nabili ko nga pala ito sa Ace Hardware sa may SM Dagupan at Farfel nga pala ang napili kong brand, pero ang unang sinuggest sa akin ni Iwata, pero hindi kasi ako familiar kaya ito na lang ang binili ko. White nga pala ang napili ko dahil mahilig talaga ako sa white and black na kulay ng mga appliances. Sabi nila ay matipid daw ito sa kuryente. Tungkol naman sa features ng cooler na ito ay smart Wi-Fi air cooler na nga pala siya. So pwedeng-pwede mo siyang i-control via the Toya app. I-download nyo lang at mag-register ng account para kahit nakahiga ka, hindi mo na kailangan gamitin yung remote control. At dahil sale nga sila nung araw na yon, nabili ko ito ng 4,949 na lang. Dati ay 5,499 ang original price nito. So nakatipid ako ng 550. O di ba maliit lang pero at least nakabawas kahit kaunti. May 6 months warranty na nga din siya. First time ko nagkaroon nito sa bahay pero nakatry na ako nito sa ibang bahay noon at malamig naman siya, parang aircon ng lamig. Optional lang daw ang paglalagay ng yelo dito, pero kung gusto mo ng mas malamig, the more ice, the more cool you get. Plano ko nga pala dito ay pangsala lang siya. Pwede siyang ilipat-lipat kung saan mo gusto, kaya bumili na nga ako nito finally. Pero hindi raw ito pwedeng pang outdoor guys ha, indoor lang daw siya. So ito na nga at bubuksan ko na. Medyo nahirapan ako magbukas, lalo na may bata na paikot-ikot sa paligid mo. Pati ako ay nahihilo na rin. Maliit lang naman siya at magaan guys, pero kailangan ay binubuhat ng maingat kapag ililipat. O pwede mo namang gamitin yung 4 na gulong nito ng dahan-dahan lang. Mamaya at papakita ko sa inyo. Medyo hinihingal na nga ako at hindi ko pa nabubuksan. Ayan at bubuksan na natin ang ating air cooler, brand new. So makikita nyo guys, no, meron siyang remote control na maliit and manual sa loob. Ayan. So may 6 months warranty siya. Within 6 months, free pa ang lahat kapag nagkaroon ka ng problema. Halimbawa, pwede mo siyang ikonsulta sa kanila, libre pa. After 6 months, may lifetime warranty siya, pero sa mga motor parts lang niya. Hindi na kasamang pagpapaayos. Sa paggamit naman nitong remote ay kailangan mong tanggalin yung naka-insert na plastic dyan guys para mapindot mo siya at ibalik mo din. So ayan at pinahiga ko na nga siya at para mabuksan na nga natin itong air cooler natin na bagong-bago. Medyo nahirapan nga lang ako at wala akong kasama. Plus mayroon pang bulilit na makulit sa paligid ko. So ayan na guys at hinihila ko na nga siya palabas. Mukha nga talaga siyang aircon. So paglabas ko nga nitong air cooler ay napansin kong parang may kulang at wala yung mga ice packs niya. Meron pa palang nasa ilalim kasama dito yung 4 na gulong ng air cooler at may 2 ice pack. Medyo nahirapan nga lang ako kunin dahil nasa pinakailalim siya at nasa likod ng styro. Ayan kung makikita nyo guys at hawak ko na nga itong mga gulong at ice packs niya. So ito na nga at ang ganda ng pagkaka-packaging nila, no? So ito yung mga gulong niya, no? Na i-assemble natin mamaya para sa air cooler natin. At ito yung mga ice pack niya, no? Itong ice pack na ito ay may ready ng gel sa loob na hindi mo pwedeng tanggalin yan guys. Yan lang ang ipapalamig mo, hindi na kailangan lagyan ng tubig. Basta wag mo siyang bubuksan, ilalagay mo lang siya sa loob ng freezer. So kung malamig na nga yung tubig na nilagay mo sa loob ng freezer at matigas na rin yung mga ice packs niya, pwede mo na itong ilagay sa loob ng air cooler. At ito na nga ang ating air cooler. Fresh na fresh galing sa box. Bagong-bago at ready na nga gamitin. Excited na nga ako ipakita sa inyo kung ano ang itsura niya. Sa harap mapapansin nyo agad yung malinis at modern niyang itsura. Simple pero ang ganda tignan. At dito rin lumalabas ang malamig na hangin na perfect pang palamig lalo na sa mainit na panahon.
Sa likod naman, dito pumapasok ang hangin at dito rin nilalagay ang tubig at ice pack para mas mapalamig pa ang ibubuga niya. Ngayon tignan naman natin siya side by side, harap at likod para makita niyo ang kabuuan ng design. At syempre, nandito rin ang kanyang cord o cable para sa saksakan. Mahaba naman siya kaya hindi ka mahihirapan maghanap ng pwesto kung saan mo siya ilalagay. Overall, simple lang gamitin pero malaking tulong talaga sa init ng panahon ngayon. So ito naman yung nasa likod ng air cooler. Ito yung tinatawag na cooling pad o honeycomb filter. Dito dumadaan yung hangin bago siya ibuga sa harap. Kung mapapansin nyo, kulay green siya at parang honeycomb yung design. Ginawa talaga yan para mas ma-retain yung tubig at mas mapalamig yung hangin na lumalabas. Kapag may tubig sa loob ng tank, nababasa itong pad na ito at habang dumadaan yung hangin dito, doon niya nakukuha yung lamig. Kaya importante na malinis ito lagi para maayos yung airflow at mas effective yung lamig. So kapag lilinisin mo ito guys, tanggalin mo lang yung rubber drain sa baba para ma-drain yung tubig. At paalala lang, gumamit lang ng malambot na panlinis tulad ng towel. Iwasan yung matigas na sponge para hindi masira. Sa likod naman ng unit na ito, doon mo ilalagay yung tubig sa tank. May maximum level siya pero hindi naman kailangan punuin. Pwede ka magpalit ng tubig araw-araw kung madilaw na. At kung napapansin mo na madumi na. Pero remember guys, huwag kayong maglalagay na maduming tubig dito. Kailangan malinis palagi para yung ma-inhale natin ay safe din. At syempre, siguraduhin na nakasara ng maayos yung drainer bago lagyan ulit ng tubig para hindi mag-leak. So, isunod naman natin yung mga gulong. Ilalagay na po natin ito sa baba ng air cooler. So, para madali mong maitulak o maigalaw kahit mabigat na yung unit dahil may tubig na sa loob, para hindi mo na kailangang buhatin kapag lilipat ka ng pwesto. Itutulak mo na lang siya dahil meron itong mga gulong. Para mas convenient ilagay kung saan mas malamig o mas okay ang hangin. So, ito naman yung ice pack na kasama niya. Dalawa na agad yung free. Pero pwede ka pang bumili ng extra kung gusto mo ng mas malamig. Ang ginagawa dito, ilalagay mo muna siya sa freezer ng ilang oras hanggang sa tumigas. Hindi mo na ito lalagyan ng tubig kasi may gel na siya sa loob. Pag matigas na, saka mo siya ilalagay sa water tank sa likod ng air cooler. So habang umiikot yung tubig sa loob at dumadaan sa cooling pad, yung lamig ng ice pack tumutulong para mas bumaba yung temperature ng hangin na ibinubuga niya. Kaya importante talaga yung ice pack kung gusto mong maramdaman yung mas malamig na hangin kasi kung tubig lang, medyo mild lang yung lamig. Kaya totoo talaga yung sinasabi na the more ice, the more lamig. Kaya balak ko pa bumili ng extra para mas matest ko kung gaano siya kalamig. So ito na nga at i-assemble na natin yung mga gulong. Madali lang naman siya, ipupush mo lang hanggang mag-lock. After nun, ready na siyang gamitin. So, ipupush mo lang siya ng diretso hanggang kumagat at pasikipin. Minsan kailangan ng konting diin. Ayan. So, ulitin lang siya sa lahat ng gulong. Pag nahihirapan kang ipasok, pwede mong iikot-ikot habang pinupush mo siya paloob. Ayan. At siguraduhin pantay lahat para hindi tumagilid ang air cooler. At ayun, tapos ko na nga mailagay itong mga gulong niya. At ipapatayo ko na siya guys. Mas madali ko na siyang maililipat-lipat kahit saan. Wala nang hassle. Perfect talaga lalo na kung gusto mo siyang gamitin sa iba't ibang parte ng bahay. Medyo mahaba-haba na nga itong video pero kung gusto niyo talagang malaman ang honest review ko dito, panoorin nyo hanggang dulo. So, isusunod ko naman yung ice pack natin. Ilalagay ko na ito sa ref para lumamig na at magamit na natin mamaya. Ilagay sa freezer, minimum 3 to 4 hours. Mas maganda nga overnight, 6 to 8 hours para super lamig. Kapag matigas na at frozen na, ilalagay na sa water tank ng air cooler. Siguraduhin na nakasil ng maayos ang ice pack, hindi tumatagas. Pwede ka maglagay ng 1 to 2 ice pack, depende sa laki ng tank. Lagyan din ng malamig na tubig para mas effective.
So, meron pa nga pala itong price tag, no? Hindi ko pa siya natatanggal. Ayan, guys. So, 5,499 siya at nabili ko ito ng 4,949 na lang. Nakatipid ako ng 550 pesos. At least, di ba? So, habang naghihintay, mag-sign up na muna tayo dito sa Toya app. Pagkatapos mag-download, mag-sign up ka lang gamit ang email. I-verify mo, then set password. Simple lang naman. Pero honestly, mas pinili ko pa rin gamitin yung remote kasi mas madali. So gumawa lang ako ng account just in case masira yung remote. Pwede ko siyang i-control via the Toya app. Ayan. So mag-set ka ng strong password. Ayan. Check mo lang. Then go to app ka na. Ayan. So explore mo lang yung app. Hindi ko pa siya na-explore kasi hindi ko pa nga gagamitin ito, guys. So after a few hours, malamig na nga yung tubig na nilagay natin sa ref kanina. At ito na nga, at lalagyan na natin ng malamig na tubig. Ilagay na rin natin yung mga ice packs para mas malamig. Ayan, yung tubig sa loob, guys. So, dahan-dahan nating ilalagay dyan ang mga ice packs sa loob ng air cooler natin. Siguraduhin na maingat ang paghawak para hindi matapon ng tubig at para maiwasan ang anumang dumi sa loob. Ilalagay lang ito sa tamang lagayan saka isasara ng maayos para ready na gamitin. Pagkatapos ko ilagay ang mga ice pack, isasara ko na ang ating air cooler at ready to use na siya. Yan. Higpitan lang ang pagkakasara, guys, para walang mag-leak. After may ilagay ng mga ice pack at maayos na pagkakasara, pwede na nating i-on. So, itong parang parol, guys, no, ito yung tinatawag na cool button naman. Ito ang mag-a-activate ng cooling mode para mas malamig ang hangin. Ito namang parang tambutso, ito yung wind, ito ang normal na hangin lang, parang electric fan mode. At ang breeze, yung parang kilay, ito yung natural na hangin effect, paiba-iba ang lakas ng hangin para mas fresh sa pakiramdam. At ito naman yung speed button. Dito mo pwedeng i-adjust kung mahina, medium o malakas ang hangin. Ayan. Ito namang parang gulong. Ito yung swing. Ito ang nagpapagalaw ng airflow left and right para mas malawak ang lamig sa kwarto. At ang timer, pwede mong iset kung ilang oras lang siya tatakbo bago mag-auto off. Ayan siya. So, basic lang siya gamitin, guys, at madali nyo lang magagamay. So, ayun na nga, ito yung experience ko sa air cooler na ito. Honestly, hindi ako ganun ka-satisfied sa lamig niya. Siguro dahil kaunti pa lang yung ice na ginagamit ko. Hindi ko pa siya natatry na maraming yelo, kaya hindi ko pa masabi fully. Mag-update ako sa inyo once na matry ko siya na mas maraming ice pack. Doon ko malalaman kung kaya pa niya yung lamig ng todo. Ginamit ko rin siya sa sala. Okay naman yung lamig. Hindi man siya kasing lamig ng aircon, pero definitely mas malamig siya kumpara sa electric fan. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching this video. This is Martha Ed. See you next sa iba pang unboxing videos ko.